This video is going to be another stock chart analysis video and ito yung mga stocks na i-review ko for today. So kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan pero hindi included sa video na to, you can just comment down below and I'll cover that sa next stock chart analysis video. So I made a stock chart analysis video recently nung August 1. So since there's no difference when it comes to the PSEI, I'll skip reviewing the PSEI for this video, no? I'll just put the link sa top right corner ng screen if you want to review kung ano yung nasabi ko about the PSEI, or you can just go to my homepage and then click nyo lang yung stock chart analysis video for August 1. So punta na tayo kaagad sa unang stock, which is TEL or PLDT. So sa TEL, currently above siya sa lahat ng MAs. So MAs mean moving averages. Above siya ng MA20. So that means it's already in a short-term uptrend, no? So kung mapapansin nyo dito sa July 17, doon nag-start yung rally niya. So 2 weeks na pala siyang tumataas, no? And kaka-breakout niya lang din sa MA100. So hindi pa natin pwedeng masabi na long-term uptrend na to, of course. Kasi 2 weeks pa lang siyang pataas. And same goes with the MA50 or the medium-term uptrend. So ito kasi yung nakikita kong main range niya, no? This area here. So ito yung kanyang medium-term na trend since April. So nearly 3 months na siyang magko-consolidate, no? By this August kung hindi siya makakalabas ng range na to. So definitely, it's still in a medium-term sideways movement. And yung sa long-term naman niya, pwedeng nagta-transition na into a consolidation din. Kasi for the longest time, downtrend tong stock na to eh. Kung tatanggalin natin yung MA20 and MA50, you can see na since October, pababa yung stock. And nahihirapan talaga siyang lumayo sa MA100. So ngayon, nakapag-breakout siya and hindi naman siya bumababa so far. Pero since nagawa niya tong move na to dati, pwede rin mangyari yan actually dito, no? Pwede siyang tumagal at mag-consolidate lang. Tapos, bumaba ulit if selling pressure is very strong. Pero, syempre, pag nag-breakout siya, then that would be a good move. So, kung tatanggalin natin lahat ng MAs, no, para mas clear, yung TEL actually has been moving in a falling wedge na pattern, no? So, gagawin ko ng trend lines. So, ito yung point A. Then point B, then extend lang natin. Ayan. So actually kaka-breakout niya lang, no, sa upper part ng trend line na to. So twice niyang niresist yan and nag-breakout siya dito. And ito yung bottom part ng falling wedge na yun. Ayan. So yung TEL actually nag-breakout na siya, no, dito sa kanyang range, which is this falling wedge pattern. So definitely that's good na short-term uptrend na siya. Tapos mukhang nagkakaroon ng strength after nung breakout. So tingnan natin kung ano yung mga succeeding resistances niya. So at the price of 137, dito ko nakikitang makaka-encounter siya ng selling pressure. So as I've mentioned, yung kanyang medium term na range, no? So that's 1337, pwedeng dyan siya maka-encounter ng resistance. So lagyan natin to ng R1, which means resistance 1. And then after that, syempre ito. Meron kasi tayong double top dyan, no? And confluence with the point B of the upper part ng trend line. So lagyan natin ng R2, which means resistance 2. So ito yung mga prices, no, na kailangan malagpasan ng TEL para ma-continue niya yung kanyang uptrend. And of course, ito rin yung mga areas kung saan pwede siyang maka-encounter ng selling pressure kasi resistances nga eh. So from the bottom of the range kasi up na yung mga traders dito ng 9%. And mind you, TEL is a big cap stock. It's a first liner. So yung 9% na yan, maliit para sa normal accounts, no, sa mga retailers. Pero sa mga institutional investors, malaki na yan. Kung isipin mo, 100 million position is already 9 million, no, in a span of 2 months. So para sa mga ibang accounts, malaki na yun. So prone din pa rin yan sa profit taking, no, kahit ganyan kaliit. And with how the market is doing, syempre, pwedeng may mga maglalaki na ng profits dyan. And for R2, that's already 14%, nearly 15%, diba? So, tingnan natin yung possible support. So, since meron tayong resistance dito ng July 3, we can consider this as the support. So, immediate support lang to. And nakita nyo nga, nagka-pullback na dito before pa siya tumaas. So, we can consider this as your support 1. And then, the next support for that sa structure natin, of course, ito na. So, yung bottom part ng range, no? So, S2. So, ito yung mga levels kung saan pwede siyang makakuha ng support. And of course,
include rin natin yung MAs, which is in between this area. So, ibig sabihin, pag hindi nag-support itong S1, then most likely ang bagsak niya sa MAs, which also coincides sa upper part ng trend line, no? So, since tatlo yung MAs na dito, kahit sino sa kanila pwedeng mag-act as support dyan. Pero yung pinakamalalim na pwedeng puntahan ng TEL is S2. So, nakikita kong reason for the selling to happen sa TEL is because meron tayong rebalancing this coming August, no? So, pwedeng may mga investors, institutional traders, fund managers na pwedeng mag-rebalance ng mga hawak nilang stocks to accommodate yung papasok na bago. So, pwedeng mabawasan itong TEL. And also, from what I remember, bandang August, yung bigayan ng dividends ng TEL, no? So, ito, announcement date, second week ng August 2024, and ex-date niyan is August 22. So, ibig sabihin, they announce divs around August, and then around third week, nagkakaroon ng ex-date. And madalas 3% yung dividends ng TEL. So, that means you'd expect nearly 3% drop. So, ang magandang gawin ng TEL for this month of August, no, at least umabot siya sa prices na to or above that. Bakit? Kasi, kung abutin niya tong price na to by third week August, around this area, 20, 21, 22, if magda-drop siya ng 3% because of the divs, sasakto lang dito sa S1, no? So, sa support 1 natin. Pag nag-drop siya dyan, and malakas pa yung stock, saka niya iti-test fully para mag-breakout. So, magiging maganda yung move niya kasi hindi niya na i-revisit, no, yung support 2. So, sa ngayon, TEL is okay. Titingnan lang natin, no, kung kaya niyang lagpasan itong nearest resistance niya at 1337. So, next up, MREIT. So, MREIT, meron tayong previous drawings here because I've talked about this sa previous stock chart analysis videos ko. So, meron kasi tayong resistance dito sa 14 price area. And nag-breakout siya last time pero hindi maganda yung galaw, no, nagko-consolidate, and mukhang dito siya nagkaroon ng significant breakout sa kanyang 52-week high. So ito pa kasi yung resistance niya since January of last year, no? So 1 year and 5 to 6 months yun ang resistance yan, and nagka-breakout siya. So sa recent stock chart analysis video ko, yung August 1, I talked about a lot of things doon regarding sa REIT stocks, no? My thoughts on how they move. So you can watch that again kung first time mo palang manood ng channel na to. So marami kang mapupulot na mga golden nuggets doon regarding sa REIT stocks. So you can visit that video titled Stock Chart Analysis Video, August 1, 2025. So yung gist nung nasabi ko doon is that REIT stocks, when they break out despite breaking out sa significant levels, no, hindi mo siya maaasahan na magja-jump siya ng 10-15% sa loob ng isang araw, no. Some REITs take 1 to 2 months just to increase only between 5 to 7%. And as you can see, nangyayari yan dito sa MREIT. So pagka-breakout niya dito sa isang resistance na to, nagko-consolidate lang siya, and dito pa siya nagkaroon ng breakout para magkaroon ng magandang rally, and yung rally na yun nag 3% lang. Pero hindi naman kasi pumapasok yung mga market players dito karamihan for the capital appreciation or pag-increase ng stock price, no. It's more of a dividend play. So nagiging bonus yung capital appreciation or yung uptrend, ang pagiging trending ng stock, kasi ang habol naman dito ng madalas is dividends. So sa ngayon, by means of role reversal, yung ating resistances will of course now become your supports. So ibig sabihin, itong 14.20 na area, pwede na natin tong makonsider as your support 1, no? And nangyari na nga yun dito, nagkaroon ng bentahan, so nag-pull back and then tumaas. And zoom in lang din tayo, ganun din yung nangyari dito nung July 25. Pumunta siya sa 14.04 tapos tumaas lang din. So nag-pull back siya doon because of this support, yung October 17 niyang resistance, no? So ibig sabihin, pwede na natin yan makonsider as your S2. So lagyan natin ng identification yan. So S2. And then for the resistance, so nakikita ko kasi na ito yung range ng MREIT, no? This area here. Since medyo naging volatile siya, medyo malaki yung range compared sa iba niyang ginagalawan, it's a possibility na within 1 to 2 days, kung may selling pressure, ma-reach niya lang din tong area na to. So we can consider this as the bottom part of the range. And meron tayong resistance sa 14.64 kasi ayan yung range high. So of course, we can consider this as your first resistance. So, ito na yung ating R1. So, ang tanong, pag nag-breakout yung MREIT sa 14.65, ano yung next niyang resistance? So, tingnan natin towards the left. So, the very obvious na resistance niya is this 15.90
na level. So, dyan siya nagkaroon ng pagpitik, no, before siya bumaba. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin na pag nag-breakout siya sa 14.65, ayan agad yung price niyang maaabot. So, like I said, your REIT stocks don't increase by 10 to 15% in a span of 1 day. So, from this breakout point, 8%, no? So, ibig sabihin, 1 to 2 months before niya maabot kung hindi siya makaka-encounter ng malakas na selling pressure. So, ibig sabihin, pag nag-breakout tong MREIT, mas mataas yung chance na magkaroon muna siya ng consolidation na matagal before niya i-try i-test yung next niyang resistance. So, for me, yung significant resistance niya andito sa 15.90. So, we can put that as the R2. So, for the short term, yung MREIT is still looking good. Hindi okay to na nagkaroon ng bentahan, pero as you can see, naka-recover siya agad, no? Nag-support yung S1 tapos S2 and hindi na siya nagko-close below 14.20. So, hindi maganda na nagkaroon ng selling pero nabawi yon kaya gumanda yung galaw niya. And currently, up siya ng short term and medium term and possibly even transitioning to a long-term uptrend. So, next up, DDMPR. DDMPR. So, sa lahat ng REIT stocks dito sa Pilipinas, DDMPR is isa sa mga kulelat, no? Pagdating sa mga REIT stocks kasi halos yung iba nagko-consolidate pero nasa mataas na price or currently uptrending, di ba? And yung DDMPR lang yung nagko-consolidate sa ilalim. And the reason for that is because yung source kasi ng income, no, ng DDMPR, yung real estate nila is related sa mga POGO, no? So, ang nangyari nung nagkaroon ng pag-ban dito sa mga POGO, of course, magdi-decrease yung income nila. And that's the reason why pababa ng pababa, no? Yung stock na to, yung REIT na to. So, as you can see sa kanyang income from annual earnings nung 2022, nag-increase yung net income niya ng 68.72. And as you move forward, negative. And nagiging single digit yung increase. And then, 13.39. And then, nag-negative na ulit nung 2023. Then, negative 18. Negative 26.48. Negative 22. Negative 68.95. So, yung earnings nitong 2024 compared sa 2023, nag-decrease ng 68%. And itong 1Q, 1.36% increase lang, no, compared sa previous na year, which is 1Q 2024. So, of course, ang mangyayari dyan, bababa talaga yung price because remember, your REIT stocks provide dividends. So, if income decreases, no, there's a chance na pwedeng mag-decrease yung dividends na ibinibigay nila. And sa DDMPR naman, halos never naman silang nagkaroon ng pag-miss, no, sa pagbigay ng dividends. And kahit papano, parehas pa naman yung dividends na binibigay nila. And kung titingnan nga natin, may slight increase pa, no. Ito parang 1.96, 1.99, tapos recently naging 2.33, 2.29. So, a few percentages yung tinaas niya. So, looking at the technical side of things, yung DDMPR, mukhang sinusundan niya lang yung kanyang trend line. So, ito yung ginagalawan ng DDMPR, no? Pumupunta siya dito sa upper part ng trend line, bumababa, and nagre-range nga lang talaga siya. So, ibig sabihin na to, for DDMPR to result into an uptrend, kailangan niyang mag-breakout sa range na to para makalabas siya dito sa consolidation niya. And syempre, pag nagkaroon ng selling pressure, pwedeng mag-breakdown siya dito sa kanyang range. So, tingnan natin kung ano yung mga possible resistances niya, no? Tanggalin muna natin itong trend lines. So, again, of course, kung susundan natin yung trend lines na yun yung mga possible resistances niya pagdating sa trend line. Pero kung titingnan natin sa structure, so definitely 1.10 is going to be your R1 kasi several times na siya dyan nagkaroon ng resistance eh. So from June 10 to June 18 or 19, hanggang dyan lang umaabot yung price. And pag nalagpasan niya yan, meron tayong resistance dito sa 1.14. So that's our R2 na resistance. So ibig sabihin, pag nakalagpas siya sa 1.10 or nag-breakout siya sa trend line, dito siya makaka-encounter ng selling pressure sa R2. And with regards naman sa support natin, sa first support, so kita naman natin hindi bumababa yung price ng 1.05. So ibig sabihin pwede natin i-consider yung 1.05 as our S1. So support 1 yan. And bulk din ng consolidation nito, no, 1.02 to 1.03. So we can consider as 1.03 and 1.02 as yung S2. So yan yung support 2, no. So ibig sabihin kung susundan natin yung kanyang ginagawa na trend line sa baba, pag nag-breakdown to dyan, pwedeng sa S2 siya mahulog, no? So, ibig sabihin, in the medium term to long term, we can see that DDMPR may move only between 1.02
to 1.10 kasi ayun yung major support areas niya. So kailangan niya ng mag-breakout sa 1.10 and lumagpas dito sa upper part ng trend line para ma-hit niya yung 1.14 which is the major resistance level. And hindi ko pa nakikita yon na mangyayari in the short term because if you're going to see yung ating moving averages, lahat sila consolidating, no? So wala pa talagang significant move na nangyayari sa DDMPR. Madalas pag nagrarally siya towards the trend line, nabebentahan lang din and wala pang masyadong significant na volume. So we can wait for it to break out sa kanyang trend line sa upper part or increase in volume before we revisit and tingnan kung magkakaroon siya ng magandang move. Pero sa ngayon, consolidation lang. So next up, OGP. So sa OGP, I also have previous drawings here kasi na-review ko to sa recent na stock chart analysis videos. So, you can look at the homepage sa channel and pag may nakita kayo doon na thumbnail na may nakalagay OGP, that means na-review ko yon. So, ang nangyari dito sa OGP is nagkaroon siya ng selling because nagtry siyang mag-breakout sa ATH niya na 17.40. So, namimic niya somehow yung galaw ng gold in recent moves kasi pataas yung gold ng onti, no? Pero, hindi nag-materialize yung breakout ng gold. Ang nangyari, wala masyadong catalyst for OGP para mag-breakout talaga. And hindi ganun ka-significant yung volume niya, no? Mataas ng onte, pero hindi sobrang taas. So, sa ngayon, this is the range of OGP, no? Previously. So, nag-breakout siya dyan, pero naging fake out. So, nag-act as resistance yung range and the ATH. So, tatanggalin na natin yan and we're going to use this range as the new range for OGP. So, sa ngayon, nagkakaroon ng support sa MA50. So, several times na rin naman na nagsusupport talaga yung MA50 dyan. So, mukhang yun talaga, no? Yung major support na line ng OGP. And sa ngayon, short-term consolidation, as you can see, yung MA20, no? Pine-penetrate niya lang yung mga candles. So, of course, in the short term, we'd expect na consolidating or sideways pa rin yung OGP. But in the medium term and long term, uptrend pa rin yan. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging possible resistances ng OGP. So, this is the new ATH, which is 17.60. So, of course, this is going to be yung R1. And since wala nang ibang resistance to, because this is the ATH, we can consider 18 as the next resistance, no? So, psych lang because of the whole numbers. Pero, syempre, it can go above that price area. Kasi nga, psych resistance lang yan. And, ang makakapigil na lang talaga sa stock na to actually is pag nag-breakout siya, kapag nag-profit take yung mga nakakuha sa ilalim, diba? So, after that, R2, no, pwede nating makonsider yung 19 and then 20. Pero R3 and R4 pa yan. And lahat naman sila minor resistances. So you can actually consider 19 as your R2 or your 20 as your R2. Pero ang significant level talaga dito is yung 17.60 kasi alam natin na andun yung kanyang structure resistance eh. So for the support, of course, the bottom part of the range which is 16.68 yung mako-consider natin as your S1. So ibig sabihin, pag nagkaroon ng selling, yung MA50 at yung S1 yung asahan natin na magsusupport sa stock. And pag hindi pa kinaya ng S1 na mag-support dyan, we can look towards 16.30 as your S2, yung second line of support. And magkakaroon ng confluence doon sa MA100, no? Hahabol yung price doon. So ito yung significant levels na pwedeng galawan ng OGP. So kung wala masyadong buying or selling pressure, then I can see it just consolidating or moving around this space. And pag nagkaroon ng malakas na selling, then dalawa lang punta niyan, S1 or S2. And if buying increases, buying pressure increases, then 7.60 and 18 is the price to watch. Also, if we're going to look at the dividend schedule ng OGP, so last year, November, meron siyang binigay na divs, no? As well as the ex-date around August. So, ibig sabihin, pwede nating ma-estimate na this month, pwede siyang magkaroon ng dividend rate na 2 to 3% siguro. So, somewhere near around this area. So, kung andito lang yung price and within this month, magdadrop siya ng 3%. So, pag nabutas niya yung S1, no, pwede talaga siyang makaabot sa S2 or in between that area. So, ang maganda pala talaga nito, mag-consolidate siya above ng range. Kasi pag nag-drop ng 3% or more than, depende sa ibibigay na dividend sa ex-date, at least nasa loob pa rin siya ng range and magsusupport pa rin yung mga MAs, no? So, tingnan natin yung next chart, PNB. So, sa PNB, I remember na na-review ko to recently pero hindi ko alam kung ba't nawala yung drawings. So, tingnan muna natin dito sa kanyang resistance, no, which is 71. So, tingnan natin
natin kung bakit nagkaroon ng selling dyan towards the left. So, okay, ayun nga. Meron talagang resistance dito, no? So, this is your multi-year high sa June 7, no, 2017. So, nearly 8 years or more than na resistance niya. So, kaya siya naka-encounter ng selling pressure. And after that, we can consider this area as your next resistance, yung 74.50, because meron tayo dyan previous support, no? So, lagyan ko na to ng R2 sa 74.50. And balik tayo dito sa 71 area. So, ito na yung ating R1. Ayan. So, sa PNB, recently, ang ganda nung naging galaw niya, no? Nag-breakout siya sa mga previous range niya and dire-diretso lang yung pagtaas. Pero nagkaroon na ng profit taking. So, like I always say, kapag ang stock mataas na or tumataas, aside from encountering the resistances, kasi yun yung point ng selling pressure ng karamihan, prone talaga yung stock sa profit taking when nag-increase na ng significantly, because yung mga taong nakakuha sa ilalim, up na sila ng ilang percent eh. So, yung mga nakakuha ng April, up na ng 60%. Yung mga nakakuha around June, 38%. Even yung mga nakakuha ng July, up ng 32%. Pero that doesn't mean na tapos na yung trend. Kasi kung magkakaroon naman ng profit take, pero magkakaroon siya ng support or ng consolidation, then that means okay lang yun kasi it's a regular part of stocks that are moving. Ang inaabangan lang natin dyan, kung magkakaroon ng significant selling pressure para makita kung yung trend tapos na. So, sa PNB, ito yung nakikita kong possible range niya, no? So, galing dito sa prices kasi ng 60, nag-increase siya ng 17% in a span of 2 to 3 days. So, it means volatile yung stock. So, kaya niyang mag-move ng 15% in 2 to 3 days, no? So, hindi nakakagulat kung kaya niyang gumalaw within this level. So, ito yung pwede nating gawing consolidation area niya. And kung magkakaroon man ng tight consolidation, dito lang siya gagalaw sa area na to. So, of course, since bottom ng range itong 60, we can consider this ngayon as S1. And halos 2 times na siyang nag-act as support, no, in separate instances. And of course, yung ating MAs can also act as the support. So, MA20, MA50, and MA100. So, several times nag-act yung support na MA20 eh. Pero kung hindi niya kakayanin, then MA50 yun. Tapos, dito naman, this is your 56.35 area. So, nagkaroon din ng support dito. And, ito kasi swing high sa 55. So, ibig sabihin, pwede rin natin makonsider as a support to, no? So, either sa kanilang dalawa. Pero, leaning on more sa 55 as a stronger support. So, ibig sabihin, itong range na to, no? From 55 to low of 56.45 could act as your support. So, meron ditong D na indication. So, that means may dividends. Pero, September pa. And around 4%, no? So, baka yun yung rason para hindi mag-move higher yung stock. Kasi kung bibili ka ng stock na to, tas alam mo magdadrop ng 4%, then maybe hindi siya ganun ka enticing bilhin sa mga newcomers pa lang or new market players kasi kung magdadrop ng 4%, diba? So, kung dito lang siya magkakaroon ng consolidation for the whole month of August, tapos mag-drop siya ng 4%, then pwedeng andito pa rin siya sa loob ng range. Kung dito naman siya magko-consolidate near the bottom of the range and magdadrop ng 4%, ibig sabihin above pa rin siya ng S2. So, maganda talaga dito sa PNB, dito siya magkaroon ng consolidation sa taas, no? Para when the X date comes sa September, pag nag-drop siya ng 4%, ayan, andyan pa rin siya sa loob ng range niya. So, sa ngayon, PNB is encountering a pullback, no, in the short term. So, gusto niyang habulin ulit yung MA20. So, parang ginagawa niya itong move nito na nagkaroon ng significant pullback. So, again, hindi ibig sabihin na nagkaroon dito ng pullback, gagayahin niya yung move na to, no, yung pataas niya. Hindi ibig sabihin na nag-pullback siya dito, automatic, susundin niya yung galaw na ginawa niya dito. So, every pullback, retracement, hindi yan prediction na gagawin niya ulit yung ginawa niya dati. Of course, hindi natin masasabi na same pa rin yung level of buying pressure na papasok sa PNB. Ang kailangan lang natin abangan dito is kung magbabago na ba yung trend. And definitely, hindi maganda na mag-close siya below MA20 because yung MA20 nga yung pumipigil sa pagbaba ng price na to eh. And definitely, hindi rin okay na mag-breakdown siya sa MA50. So, okay lang na i-revisit niya yung mga support na to as long as magkakaroon siya ng recovery after niya ma-hit yung support. Kasi pag nagtatagal yung stock sa support and nagkaroon ng selling pressure, pwede niyang mabasag, no, yung mga support na yun. And dapat hindi niya na mabasag yung S2 and MA50. Kasi after that, no, MA100 yung possible next niya na support. And ito na yung pinaka major support price area niya din, yung around sa 49.50, no? So, sobrang lalim na pullback na yun pag inabot pa niya yung MA100. So, dapat abangan yung PNB
kung magsusupport yung S2. So next up, Plus. So sa Plus, it's very volatile hanggang ngayon kasi wala pa rin na-finalize when it comes to the online gambling space. So meron pa rin yung mga senators na nagsasabi na total ban, may mga senators na nagsasabing regulation ang kailangan, no? And yung inaasahan ng mga tao na direction for the online gambling stocks moving forward, no, wala namang na-mention nun sa SONA. And idagdag mo pa yung issue with regards sa rebalancing ng PSEI na some are considering that Plus will become a blue chip, a part of the PSEI, and some are considering na hindi because of the volatility, yung pagiging unstable ng stock na to. Baka bigyan ng special consideration ng PSE yung RCR, na RCR na lang yung ipasok. And hindi natin malalaman for certain, pero definitely in the days or weeks to come, malalaman na yan kasi the rebalancing is midweek ng August on schedule, no, madalas. So that means 1 to 2 weeks. Imposibleng walang news na sasabihin yung PSE regarding the rebalancing. So dito sa Plus, there's 2 ways on how you can look at it. So you can either consider this as the range kasi ginagalawan niya naman itong space na to. Kung makikita nyo in a span of a few days, napupuntahan niya lang din kaagad, no? So, from July 10 to July 18, so 7 days. 7 days na pagitan. Nakagawa siya ng drop na 66-65%. And then, after a few days ulit, naabot niya yung part na to, around 188% gain, no? So, hindi imposible na galawan niya itong space na to. Nakadepende na lang talaga yan sa buying and selling pressure. So, this means it can move to this space, depende sa volatility. And you can also consider that the stock is doing a symmetrical triangle na pattern. So, meron na kasi tayong point A tapos point B dito. So, extend natin yan. And then, sa bottom part ng trend line, so this is point A and point B. And then, extend lang din natin. So, ayun. So, pwede nating makonsider as ang gagawin ng Plus is dito siya magkakaroon ng movement, no, sa space na to before siya mag-decide kung bababa pa siya or tataas. So, dito natin malalaman kung magbe-breakdown ba siya or magbe-breakout. And hindi ibig sabihin na kailangan maubos or matapos niyang galawan itong space na to, no? Pwedeng around 3rd week August or 2nd week August mag-breakout na siya or mag-breakdown, no? Sinasabi lang natin na ito yung potential na pwede niyang puntahan. So if we're going to look at the key resistance levels ng Plus, since nagkaroon tayo ng bentahan sa 39.80, kailangan i-consider natin to as the R1. And even ito, yung 40.55. So, i-consider na lang din natin to as R1 also, no? Kasi sobrang lapit niya. So, the range between 39.75 to 40.65 is yung R1. And for the support, 18.20 yung ating S1. And medyo may kalayuan na yung 13.68. So, we're going to consider this as S2. So, ibig sabihin, ayun yung levels, no? Na pwedeng puntahan ng Plus. Either dito siya maglaro sa space na to, na ginawa niyang symmetrical triangle, or pag nag-breakdown sa triangle na yan, i-revisit niya yung support sa S1, S2. Pag nag-breakout naman siya sa triangle and ma-reach niya yung range high niya or yung swing high sa 39.75 to 40.82, I see this area, yung around 48.75 as the next resistance. So, R2. And when I say that's the next resistance, hindi ko sinasabi na pag nag-breakout siya sa R1, sure ball na i-hit niya yung price na yan, no? Sinasabi ko lang na R2 yung next na makaka-encounter siya ng significant selling pressure because that's a resistance area. Pero, nakaabang ka agad, no? Yung mga MAs doon, which is MA50 and MA100. So, sobrang mahirapan to na mag-breakout sa 40.80 plus or sa R1 kung walang significant buying pressure. So, dito sa Plus, ang nakikita kong reason for this going up is none other than sentiment. Kailangan niya ng positive fundamental news, good news pagdating sa regulation para matulak yung price pataas. Kasi hindi mo na masasabi sa akin ngayon na you can create a good fundamental price for this stock knowing na uncertain yung future niya, gawa ng gambling, gawa ng tax, no? So, it's really hard to make a valuation for this stock sa ngayon. So, purely sentiment-driven play in the short term. So, nakasalalay, no? Sa lawmakers and regulators natin yung galaw ng stock na to. Because if the sentiment is negative, pag sinabi ng mga regulators natin, no, ng mga lawmakers na pag nilagyan nila ng grabbing regulation na sobrang negative, then of course, selling pressure yung pwedeng mangyari. Pag sobrang positive naman, yun yung pwedeng maging reason ng market players to buy into this stock. So, ayan yung nakikita kong galaw ng Plus. And the same goes, no, with other gambling stocks such as Bloom and Web. Kasi umbrella sila
na gustong i-regulate ng lawmakers natin. So, definitely worth monitoring pa rin for the whole month of August and even up to September. Tingnan natin yung magiging moves niya at mga news. So, next up, nickel. So, sa nickel, ever since 2023, yung stock na to pababa talaga. Nagkakaroon siya ng mga significant na price rallies pero ang ending, ilang araw lang naglalast. Tapos, nabebentahan lang din kaagad, no? After ng benta, downtrend or after ng benta, consolidation. So, it looks like nickel is moving in a very large channel or it could possibly be a falling wedge. So, tingnan natin, no? So, mukhang channel nga. Hindi masyadong pa-triangle yung galaw. So, as you can see, nire-respect niya talaga yung channel na yon. So, several times nagkaroon ng support sa bottom part ng channel. So, ibig sabihin, for nickel to make a significant move, kailangan niya munang makalagpas sa channel niya na to, no? So, I'll consider the upper part of the trend line as the immediate resistance. So, ibig sabihin, kung hindi niya malalagpasan yan, hindi natin ina-expect na magkakaroon ng significant move yung nickel. Pero it's making a consolidation sa ngayon. So, since April. So, more than 3 months niya ng consolidation to, no? So, ito siya. So, we can consider this pala as the consolidation and nag-breakdown pala siya recently. So, nag-zoom in tayo and ito yung itsura niya. Akala ko ito yung consolidation niya from afar. Pero ito pala siya and nagkaroon siya ng breakdown. So, that means pwede niyang i-revisit, no? Itong kanyang support area. So, meron tayong psych support sa 2, pero yung main support niya is yung 1.97. So, pwede na rin natin makonsider as S1, yung 1.97 and 2 as the psych support. So, pag nagpatuloy pa yung selling nito, we can consider this as the S1. So, ito yung pwede niyang puntahan na price before siya makahanap ng maayos na support kasi ito yung last niyang support for a double bottom support eh. And for the S2, so wala tayong nakikitang malapit dyan. So, zoom out ulit tayo. So, dito tayo nakakakita ng next na support, no? So, zoom in tayo sa area na to. So, around 2020 pa yung next support. So, 1.72 and ito, so significant area around 1.46. So ibig sabihin, ito yung possible third structure support niya. So hanggang 1.72 lang tayo. So 1.72 yung ating S2. Ayan. So tanggalin ko na muna tong 1.46. So ayun pala. So ibig sabihin, for nickel, pag hindi pa nag-support yung 2, magda-drop to sa S2 for the next support at 1.72 kasi wala na siyang ibang support eh. So dapat hindi na malagpasan ng nickel yung support niya na 1.97 to 2. So, kung magda-drop man siya dito, dapat mag-consolidate na lang siya sa area na to before niya i-test yung trend line. So, hindi na maganda pag nag-breakdown pa siya ng S1. So, for the R1 or resistance 1, since nag-breakdown to and nag-confirm na, pwede na natin i-consider as the resistance yung previous range niya, no? Kasi nag-breakdown na nga siya sa range low. So, this means 2.26 is R1. And your R2, so may small consolidation dito, pwede nating i-consider as 2.47 as your R2. Ayun. So, yan lang yung pwedeng galawan ng nickel. So, optimistic scenario na lang talaga siguro dito is bumalik siya sa loob ng range niya, no? Tapos, mag-consolidate pa ng matagal or mag-breakout na siya sa trend line tapos sa 2.47 na resistance. Pero pagkatapos nun, meron tayo kaagad R3. So, nakikita nyo naman multiple times nagkakaroon ng resistance sa area na yan. So, ito na kaagad yung R3 natin, no? So, mukhang maraming resistance for nickel before to makabawi. And on the bigger picture, para sa akin, masasabi ko lang na nag-reverse na tong stock na to kapag nakalagpas siya ng 350 area. So, dyan natin mako-confirm talaga na nag-reverse na yung stock kapag na-overcome niya na yung price na to. And the earliest sign siguro, no, pag nakalabas siya ng 3. So, pag nakalagpas siya ng 3, mas magiging optimistic ako sa kanya na kaya niyang mag-reverse. And pag nag-above siya ng 350, dun ko masasabi na maganda na talaga yung galaw ng stock. So, masyado pang early, no, para maging bullish kung lalagpasan niya lang yung R2 tsaka yung R3. So, yun pa lang yung immediate milestone na kailangan niyang gawin. Makalagpas sa trend line and lagpasan yung R2 at R3. So, next up, DMC. So, DMC, meron akong previous drawings sa 12.39 and 12.63. So, I think the reason why nalagay ko to is because ayan yung kanyang 52-week high, no? And ito yung areas kung saan makakita tayo ng magandang galaw talaga sa DMC kapag nag-breakout siya dyan. But unfortunately, malayo-layo pa yan kasi may mga resistances pa siya dito sa ilalim. So, tatanggalin ko yung mga
drawings na yan and hanapin lang muna natin yung R1 to R2. So sa ngayon, ang consolidation ng DMC is this area supposedly, no? And previously, before that, ito yung kanyang range. So meron siyang range, nag-breakdown siya, tapos nag-create siya ng an even bigger range sa ngayon. So ito yung current range na pwede nating tingnan sa DMC. And currently, nagkakaroon siya ng support sa mga levels na to, sa 10.38 and 10.28. So kung tatanggalin ko yung range, we can consider 10.28 and 10.22 area as our S1 or support 1, no? And after that, pwede nating makonsider ang 10.12 as our S2 na support. And medyo malayo na, pero itong 10. So may significant support tayo dyan. Gawa ng psych support sa 10, tapos may structure support, no? So consider natin to as S3. So currently, yung DMC revisiting significant support levels. So whenever stocks revisit support, definitely hindi okay yun, no? Kasi that means bumaba yung stock. So initially, ayun agad yung maiisip mo na it's much better na nag-uptrend yung stock tapos magko-consolidate siya near those levels kung saan siya nag-peak before it decides to move up again sa kanyang uptrend. So, it's not good na nire-revisit niya yung support. Nagiging good na lang yon kung nag-revisit siya ng support tapos nagkaroon ng recovery. So, nagiging good siya kasi it allows traders to add allocation sa holdings nila kung nagkaroon ng pullback, no? Hindi sila nakasakay sa breakout, nag-pullback, or a healthy pullback or retracement, no? To flush out the profit takers. Pero sa mga ganitong galaw na yung stock nagko-consolidate tapos nagbe-breakdown siya tapos nagre-revisit siya ng support. So, that means malakas yung selling pressure ng stock kasi natutulak siya, no? Or nahihila siya papunta sa mga support areas niya. Kasi kung titingnan nyo yung DMC, at the start of this year, nag-uptrend siya eh. So, ito yung 2025, no? End of December. So, January, yung price niya 10. Nag-increase siya ng around 10% in a span of 2 months. Maganda na yun para sa blue chip stock or first liner and intact yung trend. Tapos, nung nagkaroon ng bentahan sa April 7, because of the announcement ng tariffs, tapos nagkaroon pa ng ex-date nung April 8 because of the dividends, and yung dividends na yon is around 5%, nearly 6%. No? Hindi na nakabawi ulit yung stock. May onting price rally lang siya pero nagkakaroon ulit ng bentahan. So definitely, it's not looking good sa DMC. Tapos lahat pa ng MAs, no, nasa taas ng price. So may downtrend talaga. And ang laki ng volume na nangyayaring bentahan sa ngayon. So for DMC, no, dapat hindi na to mag-breakdown sa S1 tapos S2. Kasi most likely i-revisit niya yung support sa 10. And pag nag-breakdown pa yan sa 10, then medyo malalim na, no? Yung next support. Kung babasihan lang natin talaga yung structure support, nasa 9 na yon. And definitely hindi yan maganda. So, na-mention ko to before when I reviewed DMC. So, yung DMC kasi owns, I think, majority, no? Or nearly half ng SEC. So, ibig sabihin, yung SEC mismo, nakaka-contribute siya, no? Sa growth, sa income ng DMC. And ano ba yung ginagawa ng SEC for the past few weeks or even months? So, since April, naka-consolidate lang siya. So, kung hindi magbe-breakout yung SEC, kung hindi siya magkakaroon ng uptrend, then of course, you'd expect na wala ring maambag sa DMC yun, no? Kung hindi magi-increase yung earnings, kung hindi magiging maganda yung growth ng SEC, then syempre magre-reflect din yun sa price ng DMC. So, anong nangyari sa DMC? Nagko-consolidate lang din siya or bumababa. So, dito na papasok yung dilemma, no? Kasi as a trader, hindi ko iti-trade tong DMC for a medium term to long term position kasi ayokong matenga, no? Yung pera ko, yung allocation ko dyan. Because kung bibilin ko yung stock na to ngayon and magko-consolidate lang siya or bababa further. So, walang mangyari, no? Pwedeng matenga yung allocation or mawalan ng pera because bababa yung stock further. But of course, if you're an investor, if you're looking for dividends, then kabaliktaran yung nagiging usapan dun because prices are lower. That means you'll have better dividend yields. You're going to get the stock at your buy below prices. So, nagbumukhang okay yun. So, dito nagkakaroon ng dilemma, no? Pagdating sa mga market players kasi kailangan mo muna decide kung anong type ng market player ka, kung trader ka or investor. So, yun lang yung dilemma doon. And of course, kapag bumili ka dito para sa dividends, tapos bumaba pa, no? In a way, matutuwa ka pa kasi alam mong makakuha ka pa ng below average price. Pero ayun lang, hindi mo sure. Hindi ka certain kung magiging okay ba yun, yung galaw ng stock because bili ka nga ng bili ng pababa na stock, hindi na siya tumataas, no? The dividends can't cover yung pag-decrease niya ng stock price. Kasi ilan lang ba yung dividends ng DMC? So, around April, madalas
5-6%. Tapos, pagdating ng October 4, so nearly 10%, 11, 12% yung binibigay na divs. Kung sa span of a year, mag-drop siya ng 15%, so nalugi ka ng 3%, no? So, nakadepende na lang talaga yung pagbili mo dito kung investor ka or you're going in for the dividends, kung nakakahanap ka ng value dito. Pero as a trader, hindi ko iti-trade to ng medium term to long term. So, short term pwede pa, no? If the upside is okay. Kasi kung bibili ka sa support tapos mag-i-increase siya ng more than 5%, then pwedeng quick play yun. So, speaking of upside, tingnan natin yung potential resistance na ma-encounter niya. So, this is a very small range, no? In terms of the candles na nasa loob. Pero nagkaroon siya ng breakdown dito and nagkaroon ng resistance ng July 25. So, we can consider this as the possible R1. So, nasa 10.72 level yan. So, ibig sabihin, from this area sa S1, S2, no, kailangan niya mag-increase ng 5% para bumalik sa previous consolidation niya. And after that, the next resistance is ito, yung 11.28. So, ayan yung mga resistances niya, no, R1 and R2. So, kung mapapansin nyo, medyo mahirap din sa DMC kasi kahit makarecover siya sa support area na to, makaka-encounter siya ng resistance at 5% sa 10.72. And kung malagpasan niya man yan, meron na naman another 5% sa R2. And hindi pa natin binibilang, no, yung mga possible resistances niya sa moving averages. So, ibig sabihin, kung ang average price mo dito sa DMC is above 11.30, then medyo mahirap-hirap pa, no, before ka magkaroon ng break-even sa stock na to. Kasi ang dami niyang resistances na kailangan lagpasan. So, those are the important key levels pagdating sa DMC. So, punta tayo sa MAC. So, sa MAC, na-cover ko na rin to before. And na-mention ko nga doon na mukhang ito yung nagiging consolidation ng MAC, no? So, ever since March, simula nung nagkaroon siya ng drop sa previous consolidation niya, nung January to February, wala na siyang ibang ginawa kundi mag-consolidate. So, that's more than 4 months, no? Nearly 5 months na consolidation. So, meron na tayong double top na resistance sa area na to. And if we're going to look at the recent moves niya since May lang to June, I see na sumusunod din siya, no, sa isang channel. So, ayan yung channel na ginagalawan ng MAC. So, this means the immediate support area for MAC is yung bottom part ng trend line. And pwede rin mag-act as resistance yung upper part ng trend line. So, pag ganito, we can consider definitely yung 4.48 as the R1 kasi dun yung double top So, R1 yan dyan. And resistance bandang 4.68 after the R1 kasi andun yung channel niya Pero mas consider ko as R2, yung 5. Kasi ito yung significant consolidation niya before siya nagkaroon ng breakdown So, kita nyo naman, multiple times nagkaroon ng support. So, syempre, makapal na resistance yan. And for the S1, so, I'd consider 3.93 as the S1. So, tanggal na natin tong range na to. And kung magbe-breakdown man siya sa S1, and bukang may confluence pa doon ng trend line, yung bottom part ng trend line, pag nag-breakdown siya dyan, then we can look at 3.68 as your S2. And after that, yung bottom part ng channel niya talaga which is 3.55 yung kanyang S3. So, malapit lang din, no, sa S2. So, ibig sabihin yung major support price area ng MAC is 3.68 to 3.55. So, yung S2, S3. So, minor support lang tong S1 para sa akin. Kasi lumalapit na siya doon, no? So, pwede na siyang mag-breakdown dito sa S1 kasabay ng trend line. And ito yung major support ng MAC kasi yun yung bottom part ng range niya. So, meron ako nilagay na box kanina. So, ibig sabihin pwedeng dito lang gumalaw yung MAC, either sa box, kung consolidation lang, kung equal lang yung buying or selling, or wala masyadong buying or selling na nangyayari. And kung malakas yung buying, pero hindi ganun kalakas, then pwedeng uptrending siya sa channel, eventually, hitting the 4.48 resistance and testing the 5 resistance. Pero mukhang mabagal yun, no, kung yun yung babasihan natin. So, pag tinanggal natin lahat ng chart patterns niya, ito na yung nakikita nating support. So, nagkikreate ng short consolidation yung MAC sa price na to. So, that includes your S1 as a support. So, ano ba yung mangyayari sa coming days or weeks? Pwede ba siyang mag-breakout sa small consolidation para i-test yung 4.48? Or bibigay ba yung S1 at magbe-breakdown siya and i-revisit niya yung S2 to S3 na price? So, only time can tell. So, tingnan natin sa MAC kung ano yung mangyayari. So, next stock, MER. So, Meralco. So, na-cover ko din to before. I'm not sure kung bakit nawala din yung drawings. Anyway, sa recent move niya, meron tayong 517.50
na support and nagkaroon ng confluence yun sa MA100, no? So this is the range ngayon ng MER or Meralco. So ang tagal na consolidation na to, no, since May or June. So pwedeng ito siya and nagkaroon lang ng overshoot, no, sa pag-breakdown. Tapos naka-recover naman agad. So, ibig sabihin, we can consider this area as your S1. And itong bottom part, yung nag-overshoot, itong June 10, 517.50 as your S2. Tapos yung upper part ng range, so around 557.50 yan. That's your R1. And yung ATH niya, no, sa 584 and 580, no, pwedeng ito yung makonsider natin as R2. So, ayun yung nakikita kong galaw ng Meralco. So, either selling pressure increases para mag-breakdown siya sa S1 at i-revisit yung S2 na support, or lumakas yung buying pressure para mag-breakout siya sa R1 and ma-revisit niya yung ATH sa R2. And pag nag-breakout siya dyan, then definitely magandang galaw yun kasi every time there is a confirmed ATH breakout, it propels the stock further upwards. Okay, keyword confirmed. Kasi kung magre-resist lang siya dyan, tapos babalik ulit sa ilalim, then hindi magandang galaw yun. And sa ngayon, no, consolidation pa talaga yung galaw ng stock because wala rin masyadong magandang indication sa moving averages na pataas na talaga siya. So, consolidating lang talaga yung galaw, no? And hindi na to pwede mag-breakdown sa S2 kasi yung next na support niya medyo malalim compared sa price ngayon. So, yung kanyang previous range, no, previous consolidation. So, ito kasi yun. So, ayaw natin mangyari na mag-breakdown sa S2 kasi pwede niyang i-revisit yung resistance niya, which will become the new support. So, S3 na to. Dahil pag nag-test siya dyan and mag-breakdown further, then hihigupin lang siya ulit ng consolidation, no? At pwedeng mag-extend yung consolidation ng stock sa levels na yan. So, ito yung S3. So, meron ditong D. So, ibig sabihin meron siyang X date na malapit. So, third week ng August 26, 2%. Pero 2% lang naman. So, ibig sabihin, kahit yung prices, andito lang sa level na to, kung magdadrop yung MER ng 2%, i-revisit niya lang yung bottom ng range. Kung andito man siya sa S1, then i-revisit niya yung S2. Kung mapunta siya sa S2, then ayun na, pwedeng ma-revisit niya nga talaga yung S3. So, ang dapat gawin ng Meralco or ng MER, no, is dapat mag-above na siya ng 557 soon or itest niya yung R2. Para naman, pagdating ng X date, kahit andito siya sa R2, mag-drop siya ng 2%, above pa rin siya dito sa range niya na to. So, make or break sa MER in this coming weeks or months. So, definitely worth monitoring kapag nag-breakout siya sa 557 kasi malapit na yung ATH breakout. So, last stock, SMPH. So, merong previous drawing dito. So, I think na-review ko rin to last time. So, the stock has been consolidating since February of this year. So, 5 months, more than 5 months, no, nearly 6 months na consolidation. So, kita niyo naman, ito yung nagiging galaw ng SMPH. Magkakaroon ng swing high, and then pababa, tapos create ulit ng swing high, and then swing low, and then swing high ulit, and ngayon, pababa na naman yung galaw. So, kung babasihan lang natin yung pattern niya, then it's a possibility na bumaba siya ulit dito. But that doesn't mean na pag bumaba siya dito sa bottom part ng range, tataas lang din ulit siya. So, hindi yun ganun. Mas mataas lang yung probability na sundin niya yung chart pattern. Pero hindi naman yan 100%. As I always say, probabilities lang, no, pagdating sa stock market. So, kung titingnan natin yung short-term na galaw ng SMPH, ito yung kine-create niya na consolidation. So, this means yung immediate resistance talaga niya is this part. So, 23.60, no? Pwede natin i-consider as R1 to, although very minor kasi maliit lang siya na consolidation. And yung key area talaga nito is itong price na to. So 25.31 up to 25.55. So ito yung R2. So from this level, around 10% para mapa-breakout siya dyan. Tapos may nakaabang agad na resistance dito sa 26.05, no? Kasi may previous support dyan and resistance din siya dito. So, we can consider this as our R3. So, medyo malapit-lapit yung R2 at saka R3. And since this is the bottom part ng range niya na ginagawang very small consolidation, we can use this as our S1. And itong triple bottom na support, which coincides sa ating bottom part ng range, yung ating S2. So, ayan yung pwedeng galawan ng SMPH. So, this means, from this very small consolidation, no, ito yung makakapag-determine kung ano yung magiging galaw ng SMPH ngayon. So, pag nag-breakout siya dito with very large volume, that could indicate increased buying pressure, then we can anticipate na i-test niya yung R2, no? Hindi natin alam kung magiging enough pa yung buying pressure
para mag-breakout siya para i-test yung R3. So, dyan na natin madidetermine yan during the days na malapit siya sa R2. Pero pag nag-breakdown siya sa S1, then most likely i-revisit niya yung S2. And para sa akin, ito yung mas dapat abangan because whenever support is revisited more than 2 times, mas nag-i-increase yung chances na mag-breakdown siya, no? So, ibig sabihin, ito yung first time na nirevisit niya yung support kasi ito yung pinakaunay nung na-establish pa yung support. So, this is the first time na nag-pullback siya or nag-revisit siya sa support. This is the second time. So, pag nag-breakdown pa siya sa S1, tapos nirevisit niya yung support for the third time, mataas yung chance na mag-breakdown siya. And it doesn't need to create that much volume, no? Para maging cost ng selling. So, dapat abangan yan kung ano yung gagawin niya sa price levels na to pag nirevisit niya. But of course, pwede din na sumakto, nirevisit niya yung support tapos lumakas yung PSEI. So, SMPH being a blue chip and first liner, no? Pwedeng magaya niya yung move ng PSEI. Kung lumakas yung PSEI, then matulak ulit siya pataas, pabalik dito sa previous consolidation niya. So, only time can tell kung ano yung gagawin ng SMPH. So, definitely worth it abangan yung rebalancing. So, doon natin makikita, no, kung magkakaroon ng pagbenta sa mga iba-ibang blue chip stocks to give way for either plus or RCR. So, itong second week ng August, dapat abangan natin kung ano yung magiging galaw ng SMPH. So, ayun lang. That ends the stock chart analysis video for today. So, na-review natin yung mga stocks na yan. So, again, if may mga stocks dito na hindi nasama na gusto nyo mapag-usapan, you can just comment down below and I'll paste dito sa screen yung mga previous stock chart analysis videos so you can view that and use it as reference. And also sa mga past stock chart analysis videos, you can review yung mga napag-usapan ko sa mga stocks na andito previously. So like I said, na-cover ko yung MREIT, na-cover ko yung Plus, na-cover ko rin yung DMC and marami pang iba. So I'll just paste that dito sa screen, both left and right maybe. So ayun lang, thank you for watching this video.